Hello everyone, kamusta na ang lahat? Kamusta na ang buong mundo? Ang lahat ng mga nakakapag-panood nitong aking video. Thank you so much for all my subscriber at saka yung mga bagong nagsusubscribe. Maraming salamat at kahit papano, meron naman ako pa isa-dalawa na nagsusubscribe. So, thank you so much sa tiyaga nyo na mapanood yung daily pinagdadaanan namin dito, buhay Amerika, buhay parents na nagkaroon ng napakasakit na pinagdadaanan sa ngayon. Anyway, this is our vlog, my life after I lost my only child, Ray. She's my everything. She's my beautiful baby na maagang nawala dito sa mundo. Kaya ito, the reason I'm doing this vlogging because of her, because kailangan nating mag-survive sa araw-araw. I know it's not easy, pero we have no choice but to find a way how we survive, how to fight with our sadness and loneliness, and to avoid the depression. Ito yung mga kailangan nating gawin sa mga taong naka-experience ng ganitong problema at yung mga ibang nawalan na rin ng mahal sa buhay. So, talagang it's very tough ang journey natin every day, every moment of our life. So anyway, today is November 6. So sa Philippines, later on, November 7 na, which is my mom's first anniversary. Nawalan din ako ng nanay last year, November 7 morning, kaya mamayang gabi yun yung anniversary niya na dyan sa Pilipinas kasi 12 hours difference naman kami dito from Philippines to Virginia. So, yun ang so mamaya pa kami, bukas pa yon. So, anyway, isa-set aside ko muna yung feeling ko about my daughter because i-honor ko naman yung respect ko kay nanay for dahil sa nawala siya a year ago. So siya munang pag-uusapan natin for today kasi tomorrow I'm going to be busy, so probably I don't have chance to make a video. So but anyway, we'll see. I'm trying naman every time na meron akong may gustong i-video or kung in the mood akong magsalita, kasi alam nyo naman, hindi naman din madali na magsalita just like that kung wala ka naman sa first yung mood mo, hindi clear yung utak mo. So actually sa case namin, sometimes we're really good pagka wala kami sa utak actually, kasi nafe-feel mo, nararamdaman yung feeling namin, nakikita nyo yun na it's not a script, it's like kung ano talaga yung feeling mo. But anyway, today is it's not easy kasi syempre nanay ko yun, whatever happened, hindi madaling mawalan ng magulang. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon is about my mom. Nanay born May 15, 1942. So today is her na siya, 82 years old na siya. So si nanay ko is from Iloilo, yun daw ang roots niya, but I think she went to Manila ng early age niya because her mom passed away ng early. Syempre, ang mga ganong bata katulad namin, naramdaman ko, I know the feeling na mabawasan ka ng isang magulang is talagang parang doon mo mararamdaman ang buhay na sobrang hirap. Kaya nanay is very
ano siya, yung strong personality, ano siya, maabilidad siya. So she's able to manage, at the age of very very young. Akala ko ako young na ako natuto, kami magkakapatid, very young na kami natuto sa buhay. But I think nanay is younger than us, kaya she's very tough talaga. Kaya katulad namin, tough na kami because we experience lahat ng hirap sa mundo. So anyway, like I said, si nanay, usually magkapareho kami ng month ng birthday ni nanay, kaya usually ang Mother's Day, either me ang magse-celebrate ng Mother's Day or si nanay, kasi ano lang kami, 6 days apart lang ang birthday namin ng May. So nauna lang ako sa kanya ng 6 days, but like I said, parang kami ni nanay ang more like ang personality. So anyway, si nanay, maaga siyang nawalan ng asawa, nawala si tatay at the age of 34, not even 35, kasi Pasko namatay si tatay eh. Tatay passed away December 25 but declared 26 because wala kaming sasakyan noon. So syempre nakarating siya sa hospital ng midnight na, so they hindi na siya nagre-response, so they declared that that time, syempre yun ang susundin nila, but actually tatay passed away Christmas Day around 10 something ng gabi, sabi niya, according to nanay. So nanay was like 30 years old during that time, and she got 6 kids. Kami nga, I'm in the middle, pang-apat ako. I have 2 brothers and ilan pa kami? 6, 3 sisters. So 4 kaming babae, plus I have another one, my sister, half sister, but she is like hindi lang siya half sister because she grew up with us from the beginning. Kami ang nag-raise sa kanya, kaming nagtulong-tulong. So anyway, set aside natin yung kwento about my sister, my youngest sister, at saka yung tatay niya. So anyway, this is all about nanay for now. So nanay become a widow at the age of 30, kaya yung actually nakita ko talaga ang hirap ng nanay ko. Siguro kung napakahirap sa akin right now, parang kung tutuusin, siguro yung feeling ng, syempre ang mawalan ka ng anak is nakakasira talaga ng ulo. But ako, nawalan ako ng anak, kaya nakakasira ng ulo, masakit sa puso. Pero yung responsibility is wala ako yun. Nanay, aside from nawalan siya ng katulong sa buhay, ng kasama sa buhay, ng everything, may 6 siyang responsibility, kaya I'm pretty sure, I don't know what's the difference, but nakikita ko mas harder yata yung sa kanya. But as a anak naman, I don't know how to explain, kasi lahat kami, marami rin kami nasaktan, marami kaming apektado dahil ilang kaming naiwan. I'm only like 8, 9 years old during that time, not even. So ang eldest sister ko is only 13 years old, not, I don't know, parang yun ang mga age nila during that time, and the youngest is only 3 years old. So what do you expect sa mga katulad namin na nawalan ng tatay at that early? So talagang na-experience namin lahat ang hirap sa buhay. Although buhay pa si tatay ko, mahirap na ang buhay namin, pero tatay is a very good provider, and nanay is very productive, kaya kahit na housewife lang, malaking pakinabang ni nanay. Nakita namin kung gaano siya, paano niya tinulungan si tatay. Si tatay kasi trabaho lang, wala siyang time na tulungan si nanay sa everything, sa like gawaing bahay and everything, mag-alaga ng mga anak, wala. Pero tatay is very like
like role model talaga ang tatay ko. Is a kung may perfect siguro si tatay yon, kasi very ano siya sa amin, talagang nakita namin, nag-enjoy kami sa time na buhay siya. Talagang ginawa niya naman lahat ng magagawa niya kahit mahirap kami. She was able to enjoy yung buhay namin, especially kami. Every weekend, dinadala niya kami kung saan-saan kahit na hindi yun madali sa kanila. I'm pretty sure sa 6 na anak. Pero nanay is like I said, very productive si nanay. So, kahit na plain housewife siya, alam nyo, ang bahay namin napakaliit. Pero kay nanay, she was able to, yung magkaroon ng extension ng bahay namin para lumaki. Siya lang ang gumagawa, para siyang karpentero. She's a carpenter, and then talagang ang bahay namin during that time, buti na lang during that time wala pa yung parang squatters ang mga bahay. At least meron kaming mga backyard, and she will able to use that. Actually, si nanay, maliit lang ang bahay namin pero dinudugtungan niya yon, pero napakaayos ni nanay, parang ano siya she knows everything. Nag-alaga siya ng hayop, nagtanim siya, even our backyard, yung fence namin is like may use lahat yon, ginagawa niya yon, like yung mga kasaba plant, lahat yun may use yun. Natatandaan ko kung paano si nanay maging maabilidad. May manok kami, kumpleto kami, meron kaming yung mga piggery, yung kahit isa dalawang ano lang alaga niya, at least meron kami, tsaka yung mga manok like I said. So hindi namin kailangan bumili ng mga bagay na yun, kaya nga sa panahon ngayon mga tao, they are all complaining, especially sa atin. There's always a way. Yun ang nakita kong buhay kay nanay, kaya ako I remember all yung when we were growing up, alam namin kung paano mabuhay, kaya siguro we survive, hindi kami naging stagnant na hanggang doon na lang yung buhay namin. Although kami talaga, kung titingnan mo, is ang buhay namin is very dramatic, very very sad, at saka ay nako, pang ano talaga itong story namin, sobra na hindi ko ma-imagine until now, parang walang katapusan. So anyway, like I said, si tatay ko, nawala siya 1973 I think, December. So it's been 52 years na ngayon. So talagang matagal si nanay naging widow. Mahirap talagang mag-isa, first of all, but we understand, nagkaroon din siya ng mga affair during that time, but we're human, at saka si nanay, kaya meron kaming half sister dahil may isa pa kaming kapatid because of that, but it's okay. She tried, nag-try siya. Siyempre, may mga pangangailangan siya. Nakakaawa nga yung nanay ko pag yung malapit na siyang mawala, kasi marami kaming conversation ni nanay about, during yung time na nawala ang tatay ko. Talagang na-share niya sa akin how she, tried everything para sa amin, at saka kung paano siya nahirapan, paano siya nalungkot. She told me that 15 years lang daw siyang nag-enjoy sa buhay. Sabi niya, when she met tatay, parang sa akin din, at least ako 26 years, and then of course I enjoy my husband company, but ang anak is different, kaya ayun, sabi niya sa akin ni nanay, nag-enjoy siya, kaya nga sabi niya nung bago siya mawala, sabi daw ng tatay ko, hindi daw siya iiwanan, pero ina-explain ko naman sa kanya na nanay, tatay didn't left you, andyan lang siya around, kaya iniintay ka niya. Sabi ko, kung pagod ka na, pwede ka nang sumama sa kanya, you already done your part, naging maayos naman kami lahat, wala namang naging walang hiya isa man sa amin, kahit papano nabuhay kami ng maayos, although talagang magsasacrifice.
Kaya si nanay talagang kahit na napaka ni nanay, disciplinarian siya, napakatapang ng nanay ko honestly. Siguro dahil sometimes hindi natin masisisi yung mga tao kasi may mga rin sila, may mga mental issue rin sila. Imagine mo, it's very traumatic na mawalan ka ng magulang. I think nanay is only at early age pa lang siya but actually nakakaawa nga si nanay kasi she didn't have chance to meet her family, but so what can we do? It is what it is. Wala tayong control sa everything. Kaya si nanay talagang nagbuhay siya mag-isa, nagkaroon siya ng buhay, ng maayos na buhay when she met tatay. But tatay is very short lang ang buhay niya dito. Napakabait ng tatay ko, just like my daughter. Kaya I remember my daughter before, talagang kung titingnan mo talagang mawawala sila ng early, but I don't know, but that's how we feel siyempre sa situation natin. Pero hindi naman totoo yun, hindi naman I don't believe that. Talaga lang meron tayong kanya-kanyang destiny. So anyway, nagbattle talaga si nanay sa hirap, kaya siya naging bedridden because she's a hard worker. Talagang nakita ko ang nanay ko how she able to survive kasi like early in the morning nanay ko nagtitinda kaya hindi yun madali, kaya kami lahat ng trabaho pinasok ni nanay ng bata kami kasi especially nung nawala ang tatay ko kasi kailangan ng hindi na pwede yung hindi kami mabubuhay ng magtatanim lang siya, aayos ng bahay. Syempre kailangan namin ng ang financial, kaya ang nangyari talagang pinasok niya na nga naman ang mapapasokan ng nanay kong trabaho kung first hindi naman siya nag-aral, wala siyang experience, so what do you expect, talagang lahat pinasok niya. Kaya ang daming paghihirap ng nanay ko when she was still here. Kaya ang attainment lang ni nanay sa buhay kami lahat, kami mga anak niya, na kahit mahirap lang kami, hindi kami naging napunta sa masamang bisyo, masamang gawain. Maaayos kaming lahat na tao kahit papano, kahit ganito lang kami, hindi kami mga walang iyang tao, at kahit papano naayos naman namin ang buhay namin. Hindi kami like some other na naging walang hiya, nagkaroon ng mga kung ano-anong bisyo, napadiwara. Kami sa awa ng Diyos ay nag-survive kami ng maayos kahit papano because talagang tough na kami. So anyway, nanay is the reason she's like that. Na-abuse niya rin yung sarili niya. Plus, hindi naman kami mahirap. So probably the reason siya may diabetes because nanay is very stressed. Stress siya sa buhay. Alam nyo, ang yung diabetes naman, hindi naman yan nakukuha dahil sa kain ka lang ng kain ng masama. I don't think so. Syempre andyan yung mga bagay na she's very she got a lot of problem, like yung depression niya, meron siyang mga ganun na trauma siya. So just like what's going on to me right now, but I'm so glad, knock on wood, I don't have any maintenance except my thyroid. But actually tatanda din tayo, kaya wala tayong I think magagawa tungkol dyan, kundi talagang wala tayong choice kundi bibigay at bibigay din yung katawan natin. So anyway, kaya ako I never ever na blame ko yung tao because of that. Ang wino-worry ko lang lagi is yung pag-gain natin ng weight. We can control that if we want to. Syempre, kung ayaw mo nang mag-gain ng weight, then you have to cut off yung mga pagkain mo, like especially yung mga amount ng kinakain mo. Hindi naman tayo lalaki just like that kung
kung isang tasa lang yung kakainin natin. Kahit tabain tayo, I'm sure hindi tayo magiging malaking malaki. Kaya ako, I'm pretty sure that's what I'm trying to do, talagang yung amount ng kinakain ko. But I never ever deprive myself. Kaya sinanay ko kung yung last niya, ayoko na siya i-diet kasi I know it's not easy. Hindi madaling stopping ka ng mga kinikrave mo. Kaya ako, para sa akin, kung feel nyo kainin, don't deprive yourself. All you have to do is control the amount ng kinakain mo. So, for now, yun ang iniisip kong, dahilan. Anyway, hanggang dito na lang muna ito kasi it's masyado nang malahaba itong ko. Part 2 na lang natin. So, abangan nyo yung next kong kwento about nanay. Okay? So, thank you so much again and have a wonderful day to everyone. Sana abangan nyo yung next kong video. Okay? Thank you so much and take care everyone. God bless us all. Thanks. Bye.